Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Elder Edith Marcelino ng CRC Makati. At sa panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, atin pong pagnilay-nilayan ang banal na salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Bago po ako magpatuloy, samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay mabigyan ng oportunidad na magpahayag ng iyong salita. Dalangin ko po na ikaw ang manguna, maihanda ang puso at isipan ng bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon, na matanggap nila ng ganap ang iyong kapahayagan ngayon at magsilbing kalakasan ng aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang atin pong paksa o topic po sa umagang ito ay sa Leviticus chapter 24 verses 1 to 4. Ito po ay salin sa NIV. Ang akin pong babasahin. Verse 1, the Lord said to Moses, to command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. 3. Outside the curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron is to tend lamps before the Lord from evening till morning continually. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. For the lamps on the pure gold lampstand before the Lord must be tended continually. So, ang emphasis po ng mga verses na ating nabasa, dito po nakapaloob sa Leviticus chapter 24 verses 1 to 4 is that the light must be kept burning at all times. A non-stop light. Hindi namamatay ang ilaw para tuloy-tuloy ang liwanag. At sinabi ng Diyos kay Moises sa verse 1 and 2 na iutos sa mga Israelita na magdala ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilawan upang laging pagliyabin ang ilawan. And the entire nation of Israel played a role in this task of keeping the golden lamp burning. Si Aaron ang naatasang magsindi ng ilawang ito tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas sa mga ilaw sa patungang ginto nito, and this was to be done perpetually. This would be observed from generation to generation. Thus, this task would be inherited by the sons of Aaron. Sabi po sa verses 3 and 4. So ano po yung significance ng light o ng liwanag o ilaw? Ang lampstand o lampara ay nagsisilbing ilawan sa loob at labas ng tabernakulo. Ang liwanag na idinudulot nito ay isang makapangyarihang simbolo magmula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ito ay para sa Diyos. It points to God Himself, for God is light. Light is God's good creation. God spoke light into being, and light is separated from darkness. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 34. God is light, in Him there is no darkness. 1 John 1:5. It reminds us of God's word, which the psalmist said, a lamp to my feet and a lamp on my path. Psalm 119 verse 105. Jesus said, I am the light of the world. John 8:12. And He told His followers to let our light shine before others. Matthew 5:16. Kaya nga kung maaalala natin yung kantang madalas nating awitin during our family camps, yung kantang Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning. So ito po yung kinakanta natin na ito ay bilang simbolo ng isang mabuting Kristiyano na patuloy
na pinagniningas yung kanyang ilaw ng kanyang buhay. Kasi tayong mga Kristiyano, kailangan laging nagniningning, laging nakasindi ang ating ilawan bilang mga Kristiyano. So, lagi tayong mainit sa paglilingkod sa Diyos. Saan man tayong dako ng mundo mapunta, it is every Christian's job to tend the lamps. Pangalagaan natin ang ilaw na iniwan sa atin ng Panginoong Yesus. Jesus never stopped being the light of the world. So, bilang conclusion po natin, ang sabi po doon, from evening until morning, before the Lord continually. So, continuous po yung pagsisindi ni Aaron sa ilawan sa tabernakulo para hindi po namamatay ang ilaw na yon. It was important that the light from the oil lamps shine continually. So, tuloy-tuloy po iyon. God did not want His tabernacle to be left in darkness. The continual light of the tabernacle pointed to the coming Messiah. Jesus never stopped being the light of the world. John 8:12. There is also a sense in which the continually shining light points to the people of God. In a sense, we also are the light of the world. Matthew 5:14. So tayo po ang inatasan ng Panginoon to be the salt and the light of this world. So tayo po bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo nauubusan ng langis, hindi namamatay ang ating ilaw. God is commanding us that continuously our light should never stop. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kapahayagan sa umagang ito at bilang pagbawakas, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming mga natutunan sa umagang ito. Marami kang instruction sa buhay namin. All we need is to listen and obey. At tunay nga na ikaw ang magdadala sa amin tungo sa tamang landas at gabay namin sa araw-araw naming lakbayin. Salamat po in Jesus' name. Muli ninyo kaming samahan sa ganito ring oras, 5:30 ng umaga, sa ating morning devotion na Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyo itong i-share ang videong ito at bigyan ng link ang ating mga nakakasalamuha, ating mga kaibigan, ating kapitbahay, yung ating mga nakakausap upang sila man ay mapagpala ng Diyos. God bless everyone and good morning.